Hi mga kabesh! Kumusta na po kayo? Alam nyo, ngayon lang ako nag-day off na talagang sa bahay lang ako pero meron po pa rin akong inayos sa munisipyo namin. Siyempre yung PWD ID ko at saka yung aking solo parent. So, maraming salamat po sa munisipyo ng Victoria, sa ating mahal na Mayor Rex Villa Agustin, sa DSWD, kay Ma'am Kat, kay Marie at sa lahat po ng mga kasama nila. At syempre po sa DSWD, kay Ma'am Rosalina at sa two boys na mahal ko doon, maraming salamat. At syempre po sa legal, kay andun kanina ay si attorney Ben, anak pala siya ni Ate Myrna. I'm so proud naman. Sa mga sekretary po na nandyan, sa may Office of the Mayor. Alam niyo po, natutuwa po ako lagi pag nagpupunta po ako sa munisipyo kasi talagang napakabait po ng mga tao dyan. Talagang aasikasuhin kanila, tatanungin kanila. At napakabilis ko pong natapos. Hindi na ako kailangang lumabas. Doon pa lang talagang inayos na nilang lahat. Maraming salamat po. At syempre ngayon, ako po ay nagpre-prepare, nagluluto para sa aking children ministry. Bali, dadaling ko na lang po doon sa lugar nila kaysa pumunta pa dito sa bahay. Kasi tatakbo pa sila, baka masagasaan sila or yung iba hindi pupunta dahil naglalaro doon. At least kung nakita nilang may pagkain doon, doon na lang sila pupunta. Doon na lang kami mag-pray. So, I always thank the Lord for being so good in my life. Siyempre, may mga pinagdadaanan pong problema ang aming pamilya. Ako, meron akong sa aking cervical, sa aking neck, meron din. Si Kuyang nagkataon sa neck din. O, di ba? So, ako po, umiinom ng gamot, siya rin naman. At kung ano may na-find na findings doon. Anyway, ang buhay po natin, hindi natin hawak. Hiram lang po natin, hindi pwede tayo magmalaki na ako ay malakas, ako ay mabuti, ako ay malakas, ako ay hindi mamamatay. Dahil ang buhay po natin, hindi natin hawak. So, minsan po, alam mo yung trial of faith the more na nangyayari sa iyo, the more na lumalapit ka sa Panginoon, the more na natatakot ka, humingi ka ng tulong kay Lord. Ganun po kasi ako po sa dami ng pinagdaanan ko na sakit sa buhay ko, yung hindi po ako nakalakad ng ilang linggo, hindi ako nakatayo. Isinuko ko na po agad ang buhay ko sa Panginoon. No regrets, no worries, no complaints. Basta Lord, ang sakit-sakit lang, ang sakit, sabi ko. Tapos, ooperahan na ako. Kasi masyadong masakit. Pero, nung ooperahan na po ako, nawala yung sakit. So, alam mo, minsan tayo mga tao, binibigyan ng mga pagsubok na hindi naman tayo nagiging ipaparusahan, no. Si Kuyang Ariel, syempre po kuya ko siya. Hindi ko sasabing mabuti siya, mabait siya, pero knowingly ng pamilya namin, pamilya, mga kaibigan nila, bata pa si Kuyang talagang mabuting anak na, mabuting bata, o di ba? Ako nga medyo sutil pero si Kuyang talagang napakabait hanggang sa nagdalaga ako, hanggang nag-aral ako sa Manila. Ayan, nagbibigay ng baon, yung mga luho, binibigay din niya hanggang kakayanin niya. So, hanggang nag-asawa na rin ako, hanggang may pamilya na rin siya. Tapos nakakuha rin si Kuyang ng asawa na si Ate Bel na sobrang ding generous, grabe. Matulungin sa pamilya. So, alam mo, pag mabait ka, bibigyan ka. Kasi si Kuyang is very prayerful man. Siya po yung nagturo sa amin para makilala namin ang Panginoong Jesus. Pinakilala niya sa amin. So, we always pray yearly. Kung nakikita kami, we're always praying, Kuyang, pag-pray mo yung ganito, lahat hihingin namin sa Kanya. So, napakaganda po ng samahan namin. Hindi po kami perfect na magkakapatid. Meron din po kaming mga, syempre, may kanya-kanya din naman kayong pero mas pinipili po namin yung intindihin ng bawat isa, mahalin ng bawat isa, at tanggapin ng bawat isa. Kung ano man po yung pagkukulang niya, ganun naman po talaga. Hindi naman tayo perfect. Ang Diyos lang ang perfect. Pero napakapalad po namin talaga na meron po kaming Kuya Ariel at Ate Bel na sobrang bait, no? Na ang mga magulang namin ay proud na proud sa kanila na ngayon po tuloy-tuloy ang pagtulong. Kami na yung dumalaw, kami pa yung bibigyan. So, Kuyang, kaya-kayanin mo yan kasi si Lord nasa buhay mo na. So, ako nga, sinurrender ko na many times. Alam ko, anytime, pwede akong kunin ng Diyos. Pero thank you, Lord. Binibigyan niya rin pa rin ako ng pagkakataong mabuhay at binibigyan niya ako ng rason bakit ako nabubuhay. So, gawa lang po tayo ng mabuti na kasi po ako nai-inspire po ako dun sa mga napapanood kong napaka matulungin nila, o di ba? So sa mga bagay na 'yon kaysa, totoo ba 'yan? Hindi ganoon ang reaction yung
Ay, ang bait niya, bakit siya kaya niyang gawin, o di tayo din kaya din natin gawin yon. Kasi sa totoo lang po, kahit naman nasa iyo na lahat ng yaman sa mundo, alam mo din na kahit ikaw ang may pinakamahal na bag, hanggang bag lang po yung saya mo. Pero alam mo yung pagtulong, yung may malasakit ka sa kapwa, yung may pagmamahal ka, grabe. Siguro po, tuloy-tuloy na saya yung nararamdaman mo na hindi ko, yung ang saya-saya ko po, ang saya-saya ko po. Sa mga batang ito, marurubi sila, mahirap sila, pero ang saya-saya ko talaga. So, salamat dun sa binibigay ni Lord na pakiramdam na yon, kasi hindi po basta-basta yun pwedeng ibigay sa iyo eh. So, gift ng Panginoon yon. So, praise the Lord. So, mamaya po makikita nyo, nandun ako sa kanto, nagpapakain. Hindi po para, alam mo yon, hindi yung para magpakitang gilas, ganyan, totoo ba yan, ganyan. I'm doing it, pinopost ko, kasi ako nanonood sa mga pinopost nila. So, nagiging inspiration ko po sila. Anyway, matagal ko na po itong ginagawa. Lumaki na po, nagkaasawa na yung mga batang yon. Itong mga to, mga kapatid na nilang kapapanganak, no, lumaki din ng konti, ganyan. O sila yung mga alaga ko. So, I praise God dahil hindi naman po ako mahihiya na because of their prayers, nagkaroon ako ng trabaho, nagkaroon ako ng magandang bahay, umayos po ang aming pamilya, yung mga anak ko, 'di ba? Nabiyayaan ng Panginoon sa tulong po ng mga panalangin ng mga batang ito. Kaya maraming salamat po talaga. To God be the Lord, to God be the glory. I love you, Kuyang. I love my sisters. Mga kapatid ko po, salamat sapagkat nandyan kayo lagi para sa akin. Maraming salamat. And of course, sa mga anak ko, thank you so much and I love you so much. O, di ba? Puro so much. So, panoorin niyo po ako mamaya.